Ito ay pinahintulot mo na ako ang maging facilitator na iyong gawain. Nawa, ang bawat anak mong tinawagan sa araw na ito ay maging makabuluhan ang bawat oras ng kanilang pananahan sa dako mong banal, na sa pamamagitan na yung pakikipagtipan, ang mga kapatid kong gagamitin mo ay tuwirang makadama sila na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay binahagi mo upang tupdin ang kabanalan mo at tuwirang ipadama sa iyo na ikaw ay buhay na totoo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sabi ko kanina, ang facilitator po pala ngayon si Mami Beth, subalit wala siya. Nakipagpalit. At yung kapalit din ay wala din sapagkat kaarawan ngayon. Kaya, eto po ako sa harapan ninyo. Salamat sa Ama, sapagkat tunay nga na nararamdaman ng Ama kung gaano ko kamithi na mag-take ng vitamina bawat araw. Sa bawat kaganapan na, sabi ko nga, alam niyo po ba, hindi po talaga ako tinatantana ng kalaban. Idulog niyo po ako, humihingi na po ako ng tulog sa inyo. Talaga po. Nasabi ko nga, Ama, kung wala sa'yo ang mga anak mo na dumaranas ng mga pagdalisay sa pinakamasimple man na paraan, sigurado bibitaw. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Subalit sabi nga, kung ang tao ay may kaparaanan para itago ang kanyang pinagdaraanan, higit ang Ama, mayroon siyang paraan at daan upang itago kung ano ang pinagdaraanan ng bawat isa. Wala pa akong tema na ibabahagi sa inyo, subalit nais ko pong i-focus po ninyo doon sa kaukulang pagdinilay na ibibigay ko po sa inyo, na hambing na rin po sa isang tema na sa panahon po ng Kapaskuhan, panahon ng paghahanda, sa loob ng buong taon na kayo naririto, araw-araw tumutungo, alam ko po na evaluate nyo na rin ang mga sarili nyo. Pagkatapos ng Pasko, may bagong taon na naman. So, panahon ng evaluation. Amen? Nais ko pong ibigay sa inyo yung pagdinilay na ano yung unang naramdaman nyo nang una kayong tumungo na hanggang ngayon ay nararamdaman nyo pa rin kung paano yung tinanggap ang dakong ito. Sapagkat, bakit ito po ang biglang inudyok sa akin na magiging pagninilay? Marami po kasi na sa una pa lang napakasidhi. Andun yung lahat ng yung init ng kanilang pagtanggap sa banal na Espiritu. Sobrang sidhi talaga sila. Amen? Subalit, unti-unti, na nakakaranas na sila ng mga pagsubok at pagdalisay, unti-unti na rin nawawala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya gusto ko pong i-focus dito yung pagbabahagi natin. Paano ka pinagtibay ng Ama sa kabila ng iyong mga pinagdaraanan? Amen? Ano ang naging tatak sa puso mo upang manatili kang sa Kanya sa kabila ng iyong pinagdaraanan at hinaharap ng mga pagdalisay? Amen? Yan po ang ibibigay ko po sa inyo, ang pagninilay. Although wala akong tema, subalit yun ay isang hambing na rin sa tema, yung pagninilay na yon. Ano ang naging tatak sa'yo? Sa puso mo, tatak, ano po? Alam ko po, ito rin po yung gustong ipahayag ni Mami Beth Tatak. Tatak, bakit hanggang ngayon ikaw ay nananahan sa ating Panginoon, sa Kanyang kalooban? Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang maaaring tatak? Ano bang nanahan sa puso mo? Tatak ng pagtitibay? Paano mo ito ginagampanan? Tatak ng pagpapakababa? Paano mo ito tinutupad? Tatak ng pagsuko? Paano po ito ibinibigay sa Diyos? Amen po ba yon? Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, sobrang mahal ako ng Diyos. Ano po, yung regalo po niya sa akin, mula pagtungtong ng Disyembre, hanggang kagabi, hanggang kanina, sobrang regalo ang binigay sa akin ng Ama. Hindi regalong material, regalong alaala, para lagi ko siyang hanapin. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Karampot lang po, nais ko lang pong bigyan ng diin. Kahapon po, may kasama po ako na magiging yayasan ng aking anak, Rita Baby. Merry Christmas uli. Anghel na walang pakpak. Nagpaparinig po. Ay, ganito po. Dahil kailangan ko po talaga na sabi ko nga, Ama, kong kalooban mo na mailahad ko sa mga kapatid ko
ang pagtitibay, tatak ng pagtitibay na pinananahan ko po sa puso ko. Sa kabila ng lahat ng ito, alam niyo po, doon ko talaga lalo higit na ramdaman na ang ating Panginoon ay nagpapayapa, ang ating Panginoon ay nagbibigay ng organize ng isip mo upang huwag kang malito sa bawat kaganapan. Kahapon po, nakita niyo po, may kasama po akong bata, ano po? Yun po ay kasintahan ng isang manggagawa po namin sa Pugo. At nakita po niya kasi ako naglalaba, sabi niya sa akin, "Ate, ang dami mo namang labahin. Kaya niyo po ba yan?" Sabi ko, "Oo naman," sabi ko. Ang dami-dami po sabi ko, kasi may kasama naman ako, hindi niyo nakikita, ano po, yun po yung sabi ko. Subalit wala silang alam na sa kabila po ng aking pag-drain po ng aking menopausal, ano po, sabi ko, "Ama, tulungan mo po ako na mapagtagumpayan ko ito." Ngayon nag-recommend po yung aming manggagawa na ang sabi ay, "Ate Maris, tatawagan ko po yung kasintahan ko at padalhan mo ng pamasahe, papupuntahin ko po." Ano po? Papuntahin ko. O nagalak naman po ako. Sapagkat yung isang alipin na walang kaukulan sa kabanalan, dinama ka na sa oras na yun ay tulungan ka. Kaya nagrekomenda. So dumating na po. Nang dumating po yung bata na yun, yung kahapon nakita niyo po kung sa qualification bilang tao talagang hindi po siya papasa sa aking alaga. Subalit sabi nga, sadyang ang pinakapangit man na ibigay sa iyo ng Diyos, matatarok pa rin ng Diyos kung paano kang tatanggap ng normal pa rin na hambing sa totoong tao. Amen? Siyempre galing po sa bundok, bumaba at yun nga, hinatid. Ito na po mga kapatid. Ito po ay inilalahad ko para magkaroon po kayo ng aral. Na sabi nga, sa Titwina sinasabi ko, na-abyos ang mga lingkod ng Diyos doon sa kabutihan na ipinapakita ng bawat isa. Nang kasama ko siya maghapon, ang sabi ko po, pinabless ko po sa mahal na Apo. At kagabi, binulong ko sa kanya na, "Mahal na Apo, patawad. Parang hindi po siya tatagal sa akin." Sa tema ng kanyang yung actuation, siyempre po, kailangan mong turuan, parang magkakaroon yata ako ng 2 alaga. Siyempre, underage, 17 years old, tapos wala pang alam. Alam niyo po, buhay ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos na hindi tatagal sa akin, at alam ng Diyos na, kumbaga pagtsatsagaan ko na lang siya habang wala. Pagdating namin kagabi, alam niyo po, may biglang tumawag. Naku po, ang naghatid sa kanya ididimanda sapagkat hindi pa nagpaalam ang bata. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Galing po kami dito, napapikit po ako. Naku, baka mamaya ma-charge pa ako ng kidnapping nito, ay underage ito. Ano po? Di, syempre po, talaga pong lumalabas ang naturalesa ng tao syempre sa unang buhay, medyo mataray din po, sabi ni kapatid na Pearl. "Naku, Ama," sabi niya, "yun ba namang exotic ang itsura na yun? Ididimanda pa kami? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun?" May nang patawad, po. At ako naman, ang sagot ko naman, sabi ko, baka gusto ng Panginoon sabi ko, ibigay na lang natin nang maibalik siya sa Jurassic Park. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko, nagpatawa lang naman po ako. Siyempre, ayoko ma-stress. Amen? Hanggang tumatawag na kailangan daw ibalik siya within 24 hours. Siyempre, wala kang, kumbaga, dumikit lang sa tahanan mo, magkakaroon ka pa ng kaso. Kaya sabi ko, hindi ako nakatulog. Sabi ko, "Ama, tulungan mo po kami." Ay di ganito, tumawag na po si kapatid na Pearl. Kay kapatid na Marie, "Kapatid, bukas din 3:00 ng madaling araw, lumapit kayo ni kapatid na Marisa, ibigay niyo itong bata na to." Ano po? Siyempre po, manggagaling ng Bataan. Ay pag galing Bataan, galing sa bundok. Dalawa lang kami ni kapatid na Marie. So ang iniisip ni kapatid na Marie, patay, baka mamaya ma-frame up kami. Amen? Tama po ba yun? Madaling araw, dadaan kami dito sa may Pampanga, tapos maghihintay sa harap ng SM. Dalawa lang kami. Alam niyo po, napakabuti ng Diyos. Pasubali ng Ama, hindi kami nag-uusap ni kapatid na Marie. Yun din ang laman ng isip ko. Sabi ko, Diyos ko, paano kami sasagsag nito na nakadrive si kapatid na Marie? 2 lang kami, tapos yung bata, ano po?
Salamat sa Ama. Pinaisip po kay kapatid na Pearl, ganito, sabi niya, alamin niyo muna yung susundo sa bata na yan, kung nasaan siya nakatindig. At huwag kayo magpapakilat bababa, 3:00 ng madaling araw. Amen? Subalit, mas mabilis ang sagot ng Diyos. Amen? Tinawagan ko po yung susundo. Anak, kung wala kang pamasahe, sunduin mo sa SM Baliwag at yung oras ng San Fernando ng SM, wala pang biyahe ng SM San Fernando. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Salamat sa Ama. Siyempre po, hindi namin kilala, ano po? Ititest mo lang kung paano. Sinundo po kanina, na ibigay ng maliwalas, ano po? Sabi ni kapatid na Pearl, sabi niya po kagabi, magbihis ka na, ayusin mo yung gamit mo, at ihagis na ikakiratan. Buhay mo ba ang Diyos? Alam niyo po, talaga po, sabi ko, hanggang sa mga pagkakataong ito, ang demonyo'y sumisingit pa rin. Sabi ko, Ama, nakakatakot na talaga ang tao at nakakatakot na ang mundo. Satanas po pala ay hindi lang lumulukop sa magaganda. Amen? Pero hindi ibig sabihin na lumulukop sa akin Satanas. Ano po? Sapagkat, di ba nagdi-disguise po si kalaban sa mga gwapo, sa mga maganda? Ngayon po pala, wala na rin pinipili. Humahanap na rin niya na kagaya niyang pangit para po anuhin ang mga lingkod ng Diyos. Isipin niyo po, madidimanda kami within 24 hours kung di namin mababa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po ang pagtitibay. Eto na po, pagkatapos po nun, kapatid na Pearl, wala pong tubig ang nawasa. Sige, paandarin mo ang jetmatic. Paglagay ng jetmatic, umulandit butas ang tangke. Ama, buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, sabi ko, harap ako sa salamin. Ama, ayokong pumangit. Ganun na po. Pero ramdam na ni kapatid na Pearl na ako'y naiinis. Alam niyo po, salamat pa rin sa Ama, sapagat yung sigla niya ay ibinigay na sa akin. Amen? Sa kabila po ng mga pinagdaraanan, sa kabila ng kaukulan, na hindi ka pa rin makapagluluwal ng salita na makapagdudulot ng lumbay sa ating Diyos. Mga kapatid, yan po ay isang pagtitibay na tatak na ipinagkaloob sa puso ko ng Ama. Buhay po ba ang Diyos? Talaga po. Sabi ko, Ama, sobra mo naman akong mahal. Kung ito ang magiging test mo sa akin para maramdaman mo na mahal kita, tulungan mo po ako bigyan ng lakas. Ano po? Kasi wala na pong patid eh. Ano po? Walang patid, walang patid, walang patid. Salamat sa Ama, sapagkat dahil malakas siya, dahil hindi siya tao na pinaglilingkuran ng bawat isa sa dakong ito, buhay na buhay po siya na nag-iingat, nagmamahal, nagbibigay ng kaukulan upang tuwirang kamtin at ipakilala ng Diyos na siya'y tunay na maasahan. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang aral sa ibinahagi ko pong karampot bago po ang pagtawag ng mga magbabahagi? Tatak ng pagtitibay. Tanging sa Diyos lamang masusumpungan. Amen? Tatak ng pagtitimpi. Tanging sa Diyos lamang masusumpungan. Tatak ng pagpapakababa. Tanging sa Diyos lamang masusumpungan. Alam niyo po ba? Sabi ko po doon sa kanyang kasintahan, Jasper. Sabi ko po, ano pa? Pangalan lang. Siyempre, tao ko naman po yun. Anak, alam niyo ba yung ginawa niyo sa akin? Sabi ganun, ano? Pabalik-balik na, pabalik-balik na, pabalik-balik na, pabalik-balik na yun. Ang daming pasamasahin na aksaya. Although pera lang naman yon, pero sa isang iglap, mga kapatid, napakabilis pumasok ng problema. Kaya kung wala ka sa Diyos, sadyang magugupo ka. Kaya nawa po, ang dakong ito ay isang paanyaya ng Diyos sa bawat isa, hindi para pagalingin lang po ang inyong mga karamdaman bilang pisikal na katawan, kundi upang linangin ang isip at puso nyo kung paano makapagtibay at makapanahan ng Diyos sa bawat araw nang huwag tayong magapi ng kalaban. Sapagkat ang kalaban, wala na po siyang sinisino, amen? At wala siyang sisinuhin. Kundi kahit napaka-inosente mga bata, kaya niyang gamitin. Amen? Kaya tayo po na binigyan ng pagmumulat ng Diyos ukol sa kanyang liwanag,
Take the challenge, mga kapatid. Harapin natin. At lalo nating ipangalandakan na may tutupad at gagawa. Hindi tayo, kundi ang tunay na Diyos na sa dakong ito, sabi nga, ito ay hambing sa isang charger na kapag lobat ka na, tumungo ka lang sa dakong ito at muling ibibigay niya ang lakas upang makinabang ka para sa Ama. Amen? Kaya mga kapatid, upang pasimulan po ang unang pagbabahagi, nais kong ibigay po si kapatid na Myrna para awitan muna tayo ukol sa pagmamahal ng ating Diyos sa bawat isa at ukol sa kung paano siyang naghandog at magkaroon siya ng tatak na mula sa ating Panginoon. Kapuri-puri ka, Ama. Walang hanggang pasasalamat ang alay ko sa iyo, Ama, sa bawat araw. Sapagkat ang kaganapang ito ay isang katotohanan kung bakit kailangang manatili ako sa dakong ito, sa damdamin kong binago mo, na kung paano sa unang buhay na pagdatal dito ay di ko maramdaman ng ganitong damdamin. Salamat po sa iyo, Ama, na sa bawat araw ay niluloob mong maging bahagi ako ng iyong gawain. Sa karampot na alay, ang samot dalangin ko, maging makabuluhan at maging kapaki-pakinabang ito sa mga kapatid kong naririto at sa mga kapatid kong walang sawang sumusubaybay through internet. Salamat po, Ama. Muli po, mangun at maghari ka sa aming lahat. Amen. Buhay po ang Diyos. Nakakagalak naman po si Mother, ano? Parang walang problema, ano po? May pinagdadaanan po ba siya? Yung pong binabahagi niya na yon, kahapon po yon. Nakakagala kasi sabi ko sa sarili ko, nakaupo lang po ako doon, magana akong nakikinig, mataman akong nakikinig, wala sa kalooban ko, sa isip ko na tatawagin na ako ni Mother, subalit. Napakaganda ng tataludturin natin, bagamat tinuran niya na walang tema, subalit ay ganda ng pahayag, ano po. So bago po ako tuwirang mag-alay ng awitin sa ating Panginoon, nais ko pong magbahagi muli sa inyo kung papaano sa unang pagkakatungo ko sa dakong ito, maliit pa po yung dakong ito, yun pong katanungan, bagamat walang tema, may katanungan. Ano yung bagay? Ano yung kaukulang bagay na naramdaman mo sa puso mo? Ano yun na magpahanggang ngayon ay nararamdaman mo nang dumatal ka sa dambanang ito? Amen po? Napakalinaw, ano po? Nung sa unang buhay po na pagparito ko, wala po akong layon sa aking sarili, kundi gumaling ang karamdaman ko. Yan po ang katotohanan. Batid kong may Diyos, subalit hindi ko maramdaman ang ganitong damdamin, na ang lahat pala ng bagay, problema man, pang katawang lupang karamdaman, problema sa kaluluwa, problema sa pag-uugali at lahat na, ang Diyos pala ang magpapagaling. So yun nga po, sa una kong pagparito, wala lang. Subalit ngayon, sa damdamin ko, kung paano sa unang pagdating ko, pagdatal ko sa dakong ito, kung manaka-naka ay nagdadaan sa puso ko, yung parang pinanghihinaan. Yun po yung katotohanan. Naririnig ko po yan lagi kay Mother, yung pagpapakatotoo na. Kung pagmamasdan natin, pakikinggan yung kanyang pagbabahagi. Puspos. Ano po? Subalit nandun yung pagpapakatotoo na bilang isang anak ng Diyos, dumaraan din po yung panghihina. Abatid ko po, kayo rin, ano po? Ako din po.
Subalit ano po ngayon yung nakatatak sa puso ko? Ano po yun? Yung kabila po ng kahinaan na yun, ngayon po, damang-dama ko yung patuloy na pag-apuhap sa akin ng Diyos. Na yung mga pagdalisay, pagsubok na bilang pagdalisay na pinahintulutan sa bawat araw, yun po yung nakatatak sa puso ko ngayon na higit na nagpapatibay sa pagkilala ko sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. At bakit po sa tuwinay na nasasambit ko ang kanilang pangalan? Wala man po si Mami Betchico ngayon. Bilang silang dalawa ng ating Mother Marisa ay katotohanan sa bawat araw niloloob ng Ama na tumindig sa harapan. Yun po, minsan hindi man natin ginugusto kami bilang facilitator, hindi po mapigilan ng damdamin na sila'y tawagin. Kung papaano ang sa tuwina hindi mapigilan ng ating mga damdamin, ako din po na hindi pasalamatan ng katauhan ng mahal na Apo. Ito po hindi mula sa sarili kong damdamin. Yun na po yung sa damdamin ko na alam kong ang damdamin ito'y mula sa Diyos. Sapagkat hindi ibibigay ng Diyos yung mga bagay na yun, kundi batid ng Diyos na tayo'y makakapulot ng aral sa kanila at higit sa lahat sa katauhan ng mahal na Apo. Yun nga po, nagbigay ng halimbawa ang ating Mother of the House. Ano po ba yung naging tatak? Yun po bang dati tayo mataas o may kababaang loob, yung pagtitimpi. Ako po mabait naman. Alam ko po sa sarili ko, mabait naman po ako. Pero nang dahil po sa mga pagdalisay nga na nagdaraan at pinahihintulutan sa buhay, doon po nakapaloob yung aking pagkabulusok. Totoo po yun. Lalo na po, na bilang isang inang naturingan, subalit walang anak. Dito po ako, isa po ito sa pagdalisay na ipinahintulutan sa akin ng Ama. Ako'y sinubukan. At dito po sa pagdalisay na ito, dito po nakapaloob yung kung paano ako magtitimpi, kung paano ko pananahanin yung kababaang loob. Dito po pala sa mga bagay na ito, kailangan po pala dito yung pag-ibig. Pag-ibig na tapat na mula sa Diyos. Kasi marunong naman din po akong umibig Subalit po mga kapatid, nagdaan po ako doon sa puntong patawad po Ama, yung sobra pong hirap ng kalooban doon sa aking mga pagdalisay na yon, kung paano wala nga po akong anak, subalit pinahintulutan akong mag-alaga ng mga bata. Talaga pong sa unang buhay, naranasan ko po yung masantigwa ko sila, yung nakakahiya pong sabihin yung nasasaktan. At dito po sa dakong ito, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga kapatid at sa pagmimensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, yun po yung itinatatak ng Diyos sa puso ko. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay, na kapag isinabuhay po pala natin yung mga naririnig natin, magmahal at umibig tayo ng tapat, yung pag-ibig na mula sa damdamin ng Diyos, matututunan po pala nating makontrol yung ating mga sarili. Kagaya po ni Mother, di po ba? Sa halip na sa galit niya, makapanakit siya, gusto na lamang po niyang ipahatid sa Jurassic Park. Yun po ay mga biro po yun na angkop sa katotohanan na kung wala ka sa Diyos, may magagawa kang hindi marapat. Subalit, yun po yung itinatak sa akin ng Panginoon. Magpahanggang ngayon ay pinagsusumakitan ko mga kapatid yung patuloy na magpakababa, magtimpi at magmahal. At purihin at dakilain ng Panginoong Diyos. Bagamat dito nga po sa harapan, walang malilihim sa Ama. Naririnig ko ito madalas sa mahal na Apo kay Mother. Malilin lang ko kayo, subalit ang Diyos ay di ko malilin lang. Sa haba po ng taon na rin na nag-aalaga ako ng mga alaga akong pamangkin, mga kailan lamang po yung katotohanan na parang napipigil ko na po yung kamay ko. Di naman po pananakit na kundi hindi ko po maiwasan yung minsan po pag talagang punong-puno, natutuldo ko po sa ulo. Patawad po Ama. Alam niyo po mga kapatid, Mother, okay lang po ba yung nagbabahagi po ako? Alam niyo po nung dumugo yung ilong nung alaga ko saka yung bibig, ito po sa 3 alaga ko, ito po yung pinakamalapit sa puso ko. Sapagkat ito po yung pinakasutil.
Sabi ko nga po sa inyo, yung mga anak ni Tito JR, mga pamangking ko po yun, buo anak ni kapatid na Monet, na alagaan ko po yun nung nasa abroad po ang kapatid na Monet. Subalit hindi ko po naranasan yung maging ganun sapagkat kaagapay ko po ang kapatid kong JR at mababait naman po yung mga bata. Subalit ngayon po talagang, alam niyo po, nagdaan sa isip ko, ito po yung tinatak ng Diyos sa akin, yung pagninilay, pagtatanto at pandamang mainam na sa bawat kaganapan, nagtatanto ako. Sabi ko, Ama, Diyos ko, hindi po kaya ang pagdugo ng ilong ng alaga ko yun ang dahil kong minsan. Talaga pong naranasan ko yung kahit maiksi ang buhay, ginunot ko po sa hirap ng kalooban, mga kapatid. Habang pinagsasabihan ko po, grade 6 pa lang po siya na ngayon, second year high school na po, nasa lababo po siya. May hawak po siyang kutsilyo. Mayroon po akong isang supot na bayabas na hinog na galing sa altar na ipang-aasim ko po sa ulam. Habang pinagsasabihan ko po siya, nakaganyan po sa akin. Umaagos ng luha. Hawak po pala yung kutsilyo. Habang pinagsasabihan ko po, ginaganon po yung bayabas. Nang makita ko po yung bayabas, durog na, hindi na ilalaga. Isusuka na lang po sa karne. Alam niyo po, naranasan ko pong matakot sa alaga ko na yon. At ang sabi ko sa sarili ko, kung hindi binago ng Diyos ang damdamin ko at ang walang itinatak sa puso ko at ang damdamin ko, kagaya pa nung unang ako'y pumupunta rito, baka po kung ano magawa ko doon sa mga alaga ko. Marami po, mga kapatid. Naranasan ko pong magtago ng kutsilyo. Nandyan po ang anak na Melissa na kung saan madalas sa amin po ay dinadala ko siya upang tulungan po ako bilang isang anak. Natakot po ako, nagtago ako ng mga kutsilyo. At doon po sa pagtatanto ko, sa pagninilay ko, sa pagsusumakit kong magtimpi, magpakababa at magmahal ng tapat. Diyos ko, mga kapatid, ngayon nakikita ko po, dinadama ko po pilit na pinaririnig ng Diyos sa isip ko, ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng mahal na apo. Kapatid, mahalin mo siya. Mahalin mo yung alaga mo na yan, balang araw. Siya ang mag-aatikha sa'yo. Sabi ko po, mga kapatid, kung hindi binago ng Diyos yung damdamin ko, kasi binalik po sa akin nung naririnig kong nagbabahagi si Mother, yun po ay hindi niya kaano-ano. Ito po'y kaano-ano ko. Hindi niya kaano-ano, subalit nagtimpi siya. Nandun yung pag-ibig at pagmamahal niya. Ano pa po kaya itong dugo at laman ko? Ano po? Dito po ako pinagtibay ng Diyos. Ngayon, nararamdaman ko na po yung ipinunla ng Diyos sa puso ko. Kahit galit na ako, natuto na po ako ngayong magsalita ng, anak, umayos ka. Huwag kang ganyan. Diyos ko, dati po, naranasan ko pong magkabali-bali yung hangin na makapal. Nipilit ko pong sapwit tamaan. Pinahintulutan ng Diyos. Sabi ko, Diyos ko, ito kayang pagdugo. Nakakahiya pong aminin subalit talaga pong nagdaan sa isip ko. Dahil pag nagagalit nga po ako, ginaganon ko po, talagang purihin ng Diyos. Ang bahagi po ng banal na Espiritu, hindi daw po init, balingoy-ngoy. Subalit ang dahil po sa mga kaganapan na yun. Ngayon, unti-unti na po ako nakakalaya. Nawa hindi po kayo manawa. Bakit po kaya si kapatid na Mayor nating magbabahagi tungkol dito sa kanyang mga alaga? Kasi po nagkaroon po ako, siyam po kaming magkakapatid Ang kapatid ko pong lalaki siyam. At 3 babae kami, ako po yung pinakamatanda. Subalit hindi ko po naranasan ang hirap ng kalooban na ganito nung mga panahon na hindi ko pa kilala ang Diyos. Ang mga kapatid ko pong mga lalaki, napakababait. Pag po yun ay pinaghilera ko at ipinaglamas ko ng 2 saging na hinog, isa-isa ko pong sinusubuan. Mababait po sila at maaga silang natutong magtrabaho dahil sa aming kahirapan. Ito pong mga alaga ko, kahit papano, mayroon po silang magandang buhay. Kaya po mga kapatid, hindi na po mahalaga, sapat na po yun. Kundi ang mahalaga, kung ano po yung itinatak ng Panginoon. Bakit ako nagkaroon ng tatak? Ano po ba yung naging tatak ko?
naging sikat po ba ako sa dakong ito? Hindi po. Yung naging tatak po sa akin ay kung paano ko isabuhay at pahalagahan yung damdaming ipinunla sa akin ng Panginoon sa pamamagitan ng bawat araw kong pakikinig sa kanyang mga banal na salita na sa unang buhay, pakinig ng pakinig ng pakinig, pasok, labas, pasok, labas. Ngayon po, hiniling ko sa Diyos, pagpasok dito, huwag niyang palabasin. Pagpasok sa kanang tenga, dito niya padaluin sa loob ng puso ko. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Mabuhay sa puso ko yung halimbawang binigay ni Mother, yung kababaang loob, yung pagtitimpi at pag-ibig. Yung po'y maisabuhay ko lang patuloy, ano po kaya yung di ko magagawang pagbatahan at mahalin yung aking mga alaga. At hindi lamang po sa aking mga alaga, kundi maging sa mga kapatid, sa ating magkakapatid. Marami din po akong naging anak sa espiritu, sa dako pong ito. At nasabi ko nga po sa sarili ko, mas naramdaman ko pa ako yung pagmamahal ng mga anak ko dito kaysa dun sa mga alaga ko nung una po. Subalit, sa kabutihan ng Diyos, wala pong imposible. Nananalig at nagtitiwala po ako na habang umuusad ang panahon, lahat ng ito ay patuloy kong mapagtatagumpayan at yung itinatak sa puso ko ng Diyos ay patuloy kong maisa sa buhay at maipananahan. Kaya sabi ko nga po, gusto kong ibigay ang lahat sa akin sa Panginoon sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako nangangako at lalo tigit, hindi po ako susumpa na nawa nga po, Ama, hanggang sa wakas ng buhay, hindi na ako mawalay at sa karakarampot na alay, patuloy akong maging makabuluhan at maging kapakipakinabang ang bawat pag-aalay. Salamat po mga kapatid. Bagaman po't mahaba-haba ang aking pagbabahagi, Mother, nais ko pa pong umawit ng isang awitin. At ang awitin pong ito ay pinamagatang Everything I Own. Isa sa paborito ito ni Mami. Mami, para po sa ating Panginoon, mula sa akin, para sa inyo, para sa Ama. Kung paano ko po nasabi na sa kalooban ng Ama, gusto kong maibigay sa Kanya yung kaukulang kakayanan ko. He sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give everything I own. Give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love, what it's all, what it's all. You never said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you, nobody else could ever know the part of me that can't let go, and I would give everything I own. Give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. It's there someone you know
You're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. And I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. It's there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. And I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again, just to have you once again. Salamat po, Ama. Salamat po sa inyo. Salamat kapatid na Myrna sa napakagandang awit at pagbabahagi. Kung kayo po ay matama na nakinig, maaari kayo makapagnilay. Bakit nga ba nagaganap yung kaukulan na ang ayaw mo ay pinahintulot ng amang maganap sa'yo? Alam niyo po, yan po yung napakasarap pagnilayan upang mawala po yung pagtatanong na, bakit sa akin pa? Bakit kailangan maganap pa ito? Kasi kung magbabalik tanaw po tayo sa kaukulang kaganapan, kagaya po ng sinambit, doon ibibigay ko lang po yung, sususugan ko lang po ng pagninila yung bahagi ni kapatid na Myrna, kung gaano kakulit yung bata na inaalagaan niya, na hindi man mula sa kanyang sinapupunan, subalit anak ng kanyang kapatid. Maaari maipagnilay din po, ganyan din po ako, itong aking alaga, naubos. Lahat ng pamangkin ko na alagaan ko, lahat ng lakas ko dito ko naubos sa batang ito. Lahat ng luho dito ko naibigay sa batang ito na hindi ko nagawa sa anak ko. Bakit ito po binahagi ko? Noong mga panahon po na ako ay wala pa sa Diyos at kasalukuyan pang nasa apoy ng pagsubok, ang aking anak ay dumanas ng sakit ng aking palad. Totoo po yun. Salamat, anak. Alam niyo po, ang aking anak ay dumanas ng sakit ng aking palad sapagkat hindi ko may pagkakaila sa inyo. Ako po ay isang single parent at naging bahagi ng aking buhay yung ako ay subukin ng ating Panginoon na sa hindi inaasahan ay nagkaroon po ako ng isang anak. At salamat sa Ama sapagkat sa pagbibigay po niya sa akin ng kaukulang kaganapan na yon, ngayon ay malinaw na sa akin. Nagkaroon ako ng anak na mabait, sa kabila po ng ang palad na ito ay hindi makontrol. Sa tuwing nakikita ko po ang aking anak, ang nakikita ko pa ay yung dapat ay ganunin ko po, naranasan ko po na, kagaya ng sabi ni Nanay Myrna, anak ko po yun nais ko maging makatotohanan upang maging aral. Sapagkat kapag dumating sa'yo ang paulit-ulit na kaukulang kaganapan, bakit ganun ang ginagawa sa akin ng mga bata inaalagaan ko, magbalik tanaw ka. Naging mabait ka ba sa una? Sa mga ipinagkatiwala sa kamay mo? Hoy, bubag Diyos! Totoo po yun! At kung ang anak naman sa'yo'y lumalaban sa'yo, magnilay ka pa rin.
Naging mabait ka ba sa kapwa mo? Bakit ibinabalik at ginagamit, pinahintulutan ng Diyos na gamitin ang anak mo para maramdaman mo kung gaano kasakit ang manakit ng kapwa mo? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Ito po ay katotohanan. Sapagkat dati hindi ko po ito naiisip. Hindi ko po naisip sa aking anak. Alam niyo po, hindi ko po naranasan na siya'y dalhin sa ospital mula pagkabata. At nang ako naroon sa institusyon, hindi po ko naranasan na uminom ng vitamins. Subalit ang aking anak, hanggang ngayon, lumaki po siya, 27 years old, nakita niyo po dumating siya. Hindi po yan nakatikim ng vitamins noon, kahit nung binagbubuntis ko. Dahil sa institusyon lang po kami, sumilong. Subalit salamat sa Ama, sapagkat kung paano ang aking anak ay hindi ko po naibigay yung best para sa kanya at naibigay ko sa mga pamangkin ko at ngayon makulit sila. Alam niyo po, pinakita lang ng Ama na walang sino mang makapaglililok o makapagbibigay ng kaukulang kaganapan kung paano magiging mabuti ang isang tao, kundi tangi siya lamang. Buhay pa ba ang Diyos? Opo, opo. Sapagkat, isipin niyo po, hindi ko na naranasan kasi ang aking anak, si kapatid na Pearl lang po ang sumasaway sa akin. Naranasan ko po yan na sa sobrang walang pagtitimpi, naikulong ko po yan sa banyo. Babae po yun sa edad na 4 na taon. Naikulong ko po yan sa banyo na hindi ko binuksan at bago ko iniwanan, yung 2 hanger na hawak ko, binali-bali ko sa katawan niya. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Kaya alam ko po na binago ako ng Diyos. Amen? At yung mga kaganapan po na nagaganap na yan, hindi para magtanong, kundi para papurihan ng Diyos na ikaw mismo ay makapagtatanong sa sarili mo na binago ka na pala niya. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya Nanay Myrna, kung paano ang kaganapan sa'yo, totoo po yun. Upang wag mo nang muling gawin sa kapwa mo. Upang wag mo nang gawin muli sa mga minamahal mo. Kundi, yun ang patunay ng Ama na mayroon siyang gagawin na kakaiba upang ikaw mismo ay makapagnilay at ihingi mo ng kapatawaran mula sa simula kung ano yung nagawa mo na hindi marapat sa kanyang pananaw. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya, yan po yung tatak ng pagtitibay. Sabi ko, Ama, maraming salamat sa iyo. Sa kabila po na pinahintulot mo po yun sa akin, ang aking anak ay lumaki na ikaw ang tunay na nangalaga. Ikaw at tangi ikaw lamang na hindi ko naranasan na sagutin ng anak ko, hindi ko naranasan na bigyan ng sama ng loob ng anak ko, hindi rin po. Ngayon ko lang po ito pinatotoo. Subalit sa aking mga alaga, sobra. Amen? Subalit salamat sa Ama, sapagkat kung hindi nga naman sila gagamitin, hindi mo rin matitest ang sarili mo kung ikaw ay may nabago na sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman po, ang tatawagin ko po isang tagasunod. Tatak! Mula nang maramdaman niya sa unang pagtungo niya sa dakong ito at hanggang ngayon nararamdaman niya. Ano yaong tatak na nananahan sa puso niya upang patuloy niyang kamtin ang kalooban nating Kapanginoon. Tatawagin ko po si kapatid na Melody. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tatak. Ano na nga po ba sa akin ang tinatak ng Diyos dahil mula po nang napunta ako dito ay nainggan niya na po ako sa dakong ito. Iba't iba po tayo ng kaloob, subalit nang mapunta po ako sa dakong ito, sobrang napakarami ko pong kasalanan. Na ang tingin ko sa sarili ko, napakataas ko. Ayoko po yung inaapya ko. Ayoko yung hinahamak kami. Subalit, salamat sa Ama. Mula nang may ginamit siyang tao na nagkaroon nga po ng karamdaman ng aking amain, yun po yung ginamit niya upang sa dakong ito, may ipasilay sa akin ng Ama. Pinasilay niya po sa akin ng
ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. Doon ko po natatak na, itinatak sa sarili ko na gusto ko po ang Diyos ang magplano sa buhay ko. Sapagkat kapag po ako ang nagpaplano sa sarili ko, hindi po natutupad. Marami po akong pangarap, hindi lang sa pamilya ko, hindi lang sa mga mahal ko sa buhay. Subalit, yun nga lang po ay ang pangarap o yung kagustuhan ko. Subalit, nang mapunta po ako sa dakong ito, iba po yung itinatak ng Diyos sa akin. Natuto po ako na umunawa, mahalin ang mahirap mahalin. Sapagkat yun po yung, doon po talaga ako sobrang nahirapan, yung minsaheng mahalin ang mahirap mahalin. Pag po nagmiminsahe si Apo, ang sabi niya, mahalin ang mahirap mahalin. Andun po yung nagtatanong ako sa isip ko, bakit ko sila mamahalin, kaano-ano ko ba sila. Subalit, salamat sa Ama, andoon yung nagawa ko. At andun din po yung kuminsan merong mga tao kaming hindi binabati, may mga tao kaming hindi nakakasundo, sapagkat hindi nga po kami perpekto. Andun yung nagkakasala kami. Doon ko napatunayan na sa mahabang taon na may nakaalitan kami, kay Divine ko hinilingan lahat. Siya ang gumawa ng kaparaanan na kung dinidinig niya ako, lahat ng may mga taong galit sa amin, magkaayos kami. Salamat sa Ama, lahat nagkaroon ng katagumpayan. Kaya ang tatak sa akin ay pag-asa, pagtitibay. Bagamat hindi nga po ngayon araw-araw ako pumupunta, subalit batid ng Diyos kung ano ang mga ginagawa ko. Subalit tama po, hindi po katwiran na batid ng Diyos na ang nais ko po talaga ay araw-araw makapunta dito, subalit may gampanin din po ako sa amin na kung minsan kailangan ko rin pong makatulong. Kaya salamat sa Ama, lahat binibigyan niya. Sabi nga po ng mahal na Apo, parti-partisyon. Kaya po lahat inaano po niya, lahat pinaplano niya kung paano sa bawat araw andoon yung mapapurihan at mapasalamatan ko siya. At sa tatak na to na pagtitibay, nawa patuloy pa po akong magtibay, bagamat napakaraming pagsubok bilang kabataan. Andun yung sunod-sunod na pagsubok, batid po yan. Ayan, kasama ko po yung ali ko. Batid niya kung ano yung mga pagsubok namin. Subalit, pagka nagsishare ako sa kanya, tama, umiiyak po ako, pero sabi ko, alam ko lahat ng pagsubok na dumating, andyan ang Diyos. Sabi ko, kuminsan, talagang andun yung kinakapos, subalit, habang pinagninilayan ko, bawat araw, nakakasadsad kami. Kaya doon, patuloy ako nagtitibay at nagpapasalamat sa Ama. Yun lamang po't maraming salamat. Salamat, anak. Tatak ng pagtitibay. Anak, hindi ka kinakapos. Ano po? Kaya lang, hindi natutugunan. Sabi nga ni Father, ulitin ko muli. Minsan yung gusto natin, hindi pagdakakarakara binibigay ng Diyos. Amen? Kasi gusto lang natin. Gusto natin maraming pera. Gusto nating ng ganito na hindi naman, kapag hinimay natin ay hindi naman masyadong kailangan. Amen? Subalit yung kailangan, anak, ibinibigay pa rin ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, kung paano nagbahagi ang isang tagasunod na mula sa simula ay kabataan po siya. Naramdaman po niya kung paano ang tatak ng pagtitibay. Sa gulang po niya bilang isang kabataan, sadyang napakalaki ng kagalakan ng isang magulang na isang kabataan ay mabuksan at magkaroon ng pagtitibay na instead ang magulang ang dapat umunawa o minsan ay
dapat yung mas nakatatanda ang dapat umunawa. Yung mga nabuksan at nagkaroon ng tatak sa dakong ito, na tinanggap na mula sa Diyos sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, marunong ng umunawa. Amen? Buhay po bang Diyos? Ngayon naman po, tatawag po ako ng isang, alam ko may tatak ng pagtitibay na po, kapag nasisilayan ko po siya sa kanyang kalalagayan, na alam ko naman po na napakarami din niyang pinagdaraanan bilang isang lingkod, patuloy siyang nagkakaroon ng pag-asa. Ang tatak ng tunay na pagtupad sa Diyos. Tatawagin ko po si kapatid na Lando. Jesucristo, aming Panginoon, Diyos Amang Dakila. Muli maraming salamat sa magandang oras at panahon na ipinagkaloob mo sa umagang ito. At kami po ay muling nakapagpurit na pagpasalamat sa iyo. Ama, muli maraming salamat sa buhay na pahiram mo na sa tuyo na ipinagkakalooban mo ng buhay. Sinisidla ng iba yung kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat din po, Ama, sa pisikal na pagkain na kaloob mo sa amin sa araw-araw bilang bitamina at kalakasan ng aming pangatawan. At higit sa lahat, Ama, maraming salamat po sa espiritual na pagkain na kaloob mo sa aming mga kaluluwa, sa iyong mga banal na salita at aral na iniluluhal ng banal na espiritu sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching na iyong kinalugdan. Amen. Bago po ang lahat, ang inyong pong abang kapatid ay muling nagbibigay at bumabati ng magandang umaga po sa pahapon ng ito. Buhay po ba ang Diyos? Magandang tanghali po sa hapon ito. At higit sa lahat, sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos Amang Dakila at sa ating mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu, sa mga alagad, mga kaps, tagasunod at mga pasyente. Kumusta po kayong lahat? Alam niyo mga kapatid, batid ko po tatawagin ako sapagkat iba po ang pandama ko. Subalit, ika nga po bago ako tinawag, nakahanda na po ang kung anong itinatak ng ating Diyos na buhay mula na aking maparito sa banal na dambana. Ang nadama ko pong itinatak sa aking kalooban at tumimo sa aking puso ay ang pagiging matatag. Sapagkat sa tuwing ay aking pong binabanggit, sa tuwing aking tatayo sa inyong harapan, naging matatag po ako sapagkat may mga kapatid akong alagad na hinuhugutan ng lakas kung paano maging matatag sa panampalataya. Naging matatag po ako sa pagdatal ng mga pagsubok o pagdadalisay sa akin. Naging matatag po ako sa sandaling ako'y dumadatal sa aking katauhan ang isang karamdaman na ito po'y hindi ko inaalintana sapagkat ito po ay nadarama ko na ito'y isang pagsubok lamang o pagdadalisay sa isang katulad ko na hinirang ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Naging matatag din po ako sa araw-araw na pagparito upang gumanap sa tungkulin na ipinagkaloob sa akin bilang isang naturingang alagad. Ano man po ang dalahin ko sa araw-araw, subalit ang pagparito sa banal dambana ay hindi ko ipagpapalit kung ano man po ang naramdaman ko, sapagkat ano nga po ba ang dambanang ito? Kung kayo po ba may karamdaman, kayo po ba mananatili sa ating tahanan? Hindi po. Mayroon po tayong dambana upang dulugan ng mga anumang problema na dumadatal sa ating buhay. Naging matatag po ako sa mga bawat salita at aral na iniluluwal ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kung kaya sa araw-araw, sa dakong ito, ako'y inyong nasisilayan. Ano mang higpit ng gawain, sapagkat tayo, ang bawat isa sa atin, ay may kanya-kanyang tungkulin sa pagdating sa ating mga tahanan. Subalit, kadalasan nawiwika ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, parti-partisyon.
Totoo po yan. Parti-partisyon sa gawain sa banal na dambana, gawain sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Alam niyo po mga kapatid, sa kabila po ng aking katatagan, sa sandaling ako'y nagkakaroon ng karamdaman, bagamat hindi niyo po masisilayan sa aking katauhan. Naging matatag po ako na hindi man lumunok ng anumang uri ng gamot na nanggagaling sa pharmacy. Sa karamdaman ko pong naramdaman sa mga nagdaang araw, nagwika ang banal na Espiritu. Kapatid, magpa-check up ka na upang malaman mo rin kung anong talaga ang iyong karamdaman. Iisa po lamang ang naging sagot ko. Hindi po ako. Ako'y nananalig, sumasampalataya na ako po ay gagaling sa banal na dambanang ito. Yaan po ang itinatak sa akin ng ating Diyos na buhay, na maging matatag sa anumang dumaratal sa buhay ko. Marahil sa mga sandaling ito sa aking pagtayo sa dakong yaon, ay nasilayan niyo po na kung paano ako tumayo. Hirap po ako sapagkat ika nga po, marahil ay napansin niyo, nananakit po ang aking mga paa sapagkat ika nga po, marahil sanhi ng aking naramdaman. Napasasalamat din po ako sa ating Diyos Amang Dakila sapagkat sa karamdaman niyang ipinagkakaloob sa akin, hindi ko po ito inalintana at doon ko po nasilayan na ako po pala ay napakapatatag na. At kailan lamang po sinabi sa akin ng kabiyak ng aking puso, bakit hindi ka magpa-check up, malaman mo kung ano yan naramdaman mo. Iisa lamang po ang sa tuwin ay aking sagot, hindi na. Puro hindi na po. Bakit po? Ano po ang magiging kabuluhan sa loob ng 6 na taon na sa araw-araw ako'y dumadako sa banal na dambanang ito? Hindi po ako napapayag ng aking kabiyak ng puso sapagkat ika nga po, may sarili akong paninindigan at ako'y nananangan sa itinatak ng ating Diyos na buhay sa aking puso. Ito'y aking itinatak at itinimo na kailanman ay marahil ay di ko babawiin. Alam po niyo mga kapatid, sa sandaling ako'y may nararamdaman, saan man ako naroon, sa tahanan o dito, sa aming tahanan kapag ito'y sumumpong, batid po ng aking kabiyak ng puso at higit sa lahat ang nakababatid, ang Divine Mercy. Dinadaan ko lamang po sa tulog. Marahil hindi po kayo maniniwala. Nagtataka nga po sila, bakit daw kinakatulog sa kabila ng aking dinaramdam? Sapagkat, ika nga po, ako'y nanangan sa tatak na itinatak ng ating Diyos na buhay sa aking puso at ito'y nakatimo ngayon at magpakailanman. Muli magandang umaga po sa pahapong ito. Salamat mahal na kapatid. Bilang isang lingkod, kung paano ang pagbabahagi niya, yung katatagan, tatak ng katatagan na ipinagkaloob ng Diyos sa dakong ito at sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching ay isang buhay na patotoo. Mismo ang ating mahal na Apo Kunching kung bakit kami po mga alagad ay nagsusumikap na makatupad sapagkat alam po namin at batid ng Ama kung paano ating mahal na Apo Kunching ay nagpapakatibay sa kabila din po ng mga pahintulot na pagdalisay, subalit nanatili nakatindig. Mga kapatid, habang ako po ay nakaupo, ito po iiwanan ko po sa inyo. Walang kaiba sa isang cellphone. Mamimili ka kung ano yung malakas na signal sa lugar mo para makasagap ka. Amen? At hambing kung paano ang dakong ito, ay masasambit ko po na napakalakas na signal para makipag-ugnayan sa Diyos. At hindi mo man nakikita ang Diyos, subalit sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, napakalakas ang signal sa dakong ito. At kung sa dakong ito, ikaw ay nakadama ng signal, at sa lugar na tunguhan, hindi ka makasagap, mga kapatid, tumungo ka kung saan ang malakas ang signal. Kung sa lugar na tutunguhan mo ay walang signal,
andito lang ang dambana na tipanan ng banal na Espiritu upang ang tatak na ipinila sa puso po ng bawat isa ay manatili na nakaugnay sa ating Panginoon. Sapagkat, ito lang po iwanan ko po sa inyo, ang laban ng kabanalan ay laban ng katotohanan. Kaya sa dahong ito, kung paano ang signal ay patuloy na pinalalakas ng ating Panginoon, hindi mo lamang ito masisilayan at mararamdaman sa pamamagitan ng mata, kundi gamitin niyo po ang tunay na pandama. Sa tinig, sa pagluwal, doon mararamdaman niyo kung sino ang totoong nagbibigay ng tunay na signal upang sa ating buhay ay patuloy na makapanahan. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Inaanyayahan po kayong tumayo at awitin po natin ang panalangin